At dahil simula na ngayon ang paghahain ng Certificate of Candidacy, ating alamin ang mga mahahalagang impormasyon at petsa kaugnay sa gagawing halalan at ano ang kaibahan nito sa mga idinaos na national elections noong 2022. Ihahatid yan sa atin ni Vin Pascua. Mayroong dalawang klase ng eleksyon sa Pilipinas. Ito ay ang presidential elections na kadalasang ginagawa tuwing 6 na taon at ang midterm elections na ginagawa kapag sumasapit ang 3 taon ng bawat administrasyon. At sa taong 2025, mamimili ang taong bayan ng mga bagong manunungkulan sa ating bansa. Sa presidential elections, inihahalal ang susunod na mamumuno ng ating bansa, ang bagong presidente at vice-presidente. Sa parehong presidential at midterm elections, pinagbobotohan din ang 12 senador, 63 party list representatives at 254 na congressional district representatives. Ngunit ang kaibahan sa midterm elections, 18,280 na national at local positions lamang ang paglalabanan. Sa local elections, up for grabs ang posisyon tulad ng governor, vice governor, mga miyembro ng sangguniang panlalawigan, city mayor at vice mayor, mga miyembro ng sangguniang panglungsod, municipal mayor at vice mayor at mga miyembro ng sangguniang bayan. At sa paparating na halalan, iluluklok sa unang pagkakataon ang magiging bagong members ng parliament at party representatives ng Bangsamoro Region. Yan po ay isang paghihikayat sa mga kababayan natin na sana matingnan nila yun, makita nila kung sino pa tumatakbong yan at kung sa palagay po nila ito may issue, may question, abay meron naman po mga kalaban din yan. O yung mga kalaban din, pwede rin sila ang mag-question, hindi dahil gusto nilang guluhin lang o istorbohin lang yung kandidato. Subalit merong valid na legal issue. At yan po naman ay didesisyonan po ng Commission on Election. Ngayong October 1 ay umpisa na ng paghahain ng Certificates of Candidacy na tatagal hanggang October 8. Ayon sa COMELEC, pinapayagan lamang ang substitution hanggang October 8 o hanggang tanghali ng araw ng eleksyon sa Mayo 12 kung dahil sa disqualification o kamatayan ng isang kandidato. Mag-uumpisa ang election period mula Enero 12 hanggang Hunyo 11, 2025. 70 araw ang haba ng campaign period na ibinigay sa national candidates mula Pebrero 11 hanggang Mayo 10 ng susunod na taon at 45 araw ang campaign period ng local officials mula Marso 28 hanggang Mayo 10. Pag nag-file sila ng kandidatura, hindi pa sila kandidato. Kandidato lang sila sa campaign period. Pag nag-file ng candidacy ang isang elective official, nag-file ng candidacy sa mas mataas na posisyon o sa mas mababang posisyon, hindi sila deem resign sa pwesto. Pag ang isang appointive official nag-file ng candidacy sa national o local position, deem resign automatically once nag-file ng candidacy. Wala kami magawa dahil yun ang nakalagay sa batas kahit sabihin pang hindi sila kandidato pagka-file ng candidacy. Ang sa party list, yung mga nominees, pag nag-file ng nominasyon ang party list, hindi deem resign yung mga nominees, pero deem resign sila sa February 11 sa start ng campaign period. Sa huli, ang ating pagboto ang matibay nating panghahawakan dahil ito ay bahagi ng ating pagkamamamayan. Vin Pascua para sa mata ng Agila. Batatag, batapang, batapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.